JP, nagkaloob mo ng pusa. Salamat o Diyos. Dahil pinanatili mo kaming malakas, malusog, malayo sa anumang uri ng aksidente, Lord God, at anumang uri ng karamdaman, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil muli nasilayan namin ng iyong nilikha, Lord God. Nasilayan namin, Panginoon Diyos, na kung paano mo kami muli, Panginoon, binuhan sa God sa araw na ito. Dalangin namin, punuin mo kami ng iyong salita at itanim mo sa kaibuturan ng aming mga puso, Diyos, nang sa gayon, Lord God, magbunga ito sa aming mga gawa. Maraming salamat, Lord Diyos. Wala kami magagawa kung wala ka sa aming buhay, O Diyos. Kaya maraming lamang, Panginoon Diyos, na sa araw na ito, pulihin ka mo sa lamatan at dakilain. Sa lahat ng pagpuri, O Diyos, pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Okay na po ba inyo sa mga kinaupuan nyo? Wala tayo pang wala. Salamat sa Panginoon dahil minsan pa, it's been a year na nakalipas at nakabalik ako rito sa Bacolod. Tunay nga na ang Diyos namin at ang Diyos dito ay isa. Tunay nga na ang Diyos natin pinaglilingkuran ay buhay. Sapagkat nung uling punta namin dito, di ba ganito yung simbahan? Ang laki na ng pinagbago. Nag-expand yung church. Guys, magpatuloy tayo sa Panginoon dahil yung Diyos na pinaglilingkuran natin is buhay. Di ba? Kung gaano na lang kasi ka-active yung mga taong sumamba sa Diyos na hindi naman gumagala o kumikilos, how much more na tayo na nananampalataya na ang Diyos natin ay buhay. Di ba? Dapat mas, the more tayong maglingkod, the more tayong magpatuloy, na ano man yung dumating sa ating buhay, is hindi tayo hito dahil alam natin nakasama natin ang Diyos. Amen? Kaya sa umagang ito, ang ating pag-aaralan, binigyan ko siya ng title na, Your Journey Begins. Ang sa journey sa Bisaya, ano yung paglalakbay mo sa Bisaya? Ano na title? Paglakaw? Di ba? Paglakaw. Kasi sabi, nagtatanong kami kanina sa bahay, ano yung journey? O yung paglalakbay? Sabi dito kasi, your journey begins. Na hindi natatapos ang pagiging Kristiyano mo sa pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil, guys, church, Dixon, mga kapatid, hindi doon natatapos yung pagiging Kristiyano natin. Kasi minsan, kapag sinabi natin, tinanggap ko na si Lord bilang Panginoon tagapagligtas, wala na. Wala na gagawin. Atin, kung minsan hindi pa natin, or kung minsan nalilate pa. Di ba? Nung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tinanggap mo siya sa iyong puso, doon na nagsisimula yung journey mo. Di ba? Doon na nagsisimula. Dapat, lagi nating isa-isip or isa-puso na yung pasok natin sa pagiging buhay Kristiyano is hindi madali. Bakit? Kasi the more na lumalapit ka sa Diyos, the more naguguluhin ka ng kaaway. The more na bibigyan ka niya ng problema, the more na susubukin ka niya, kasi ayaw ng kaaway na mapalapit ka sa Diyos. Gusto ng kaaway, close kayo. Tapikin mo yung katabi mo. Kasi mo huwag mong hayaan na maging close kayo ng kaaway. Tignan mo nga yung katabi mo, baka wag, Sean. Wag. Sa ating teksto, dito sa Jeremiah,
Jeremiah 1 verse 5. Jeremiah 1 verse 5. Bago pa ipinaglihi at ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Bago pa daw ipinanganak si Prophet Jeremiah, di ba? Itinilaga na siya ng Diyos bilang propeta. Sa buhay natin, bago pa tayo pinanganak, itinilaga ng Diyos sa araw na ito na magkakasama tayo. Na hindi aksidente na nandito ka. Dahil walang aksidente pagdating sa Panginoon. Dahil lahat ng ito ng Diyos. Dahil wala namang makakapagsabi dati o walang makakapagplano na isa sa amin. Kami taga-Cavite pa. Hindi namin alam kami mapaparito sa ganitong araw. Hindi namin naisip. But sabi nga, kung ano yung plano ng Diyos, ay yung mangyayari. Gaya dito, hindi pinapanganak si Jeremiah. Di ba pinapanganak si Jeremiah is katakda na sa buhay niya na maging propeta. Una, bago ko ipagpatuloy ito, nais ko muna malaman natin sino ba si Jeremiah. Si Jeremiah po, isa sa mga major prophet. Pag sinabi kasing major prophet, dalawa po kasi major and minor prophet. Now, pag sinabi major prophet, sila yung mismo direkta kinakausap ng Diyos. Kung ano ba talaga yung nais ng Diyos na gawin ng kanyang bayan, ng Israelita. At si Jeremiah, tinagurian din po siyang the weeping prophet o yung palaging naiyak. Kasi ang buhay ni Jeremiah, sabi dito, isang lalaking may malambot na kalooban at labis na nagmamahal sa kanyang mga kababayan. Dahil tinawag siya ni Lord, ayaw niyang mapahamak yung bayan ng Israel, bayan ng Judah. Na kung bakit sila pinaparusahan ng Diyos, kasi lumilihis na sila sa paglilingkod sa Panginoon. Puro na sila kasamaan. Kaya sabi ng Panginoon ni Jeremiah, paparusahan ko yan. Dahil si Jeremiah may malambot na puso, lagi siya nakikipagtik kay Lord. Ay kasi mapahamak eh. Mahal naman niya ang bayan ng Israel. Mahal naman niya ang Judah. Kaya siya tinagurian daw yung prophet. Kasi panaiiyak siya kay Lord. Dahil ayaw niya nga masaktan or parusahan yung bayang pinili ng Panginoon. Sabi dito, dahil may plano ng Diyos sa iyong buhay, hindi aksidente na nandito ka. Hindi aksidente na naging Kristiyano ka. Dahil, gaya ni Jeremiah, nasa sinapupunan pa lang ay may plano na ang Diyos. Di ba? Sabi din sa ating teksto sa Jeremiah 1 verse 5, nasa sinapupunan pa lang meron ang plano ng Lord sa buhay niya. Kaya katabitin mo yung katabi mo, sabi mo, may plano si Lord sa buhay mo. Kaya kailangan malaman mo kung ano ba talaga yung plano ng Panginoon sa buhay natin. So, paano natin malalaman yung plano ni Lord sa buhay natin? Dahil Sunday school naman to, pwede ako magtanong. Diba? Kinsay mag-volunteer, magsagot, na paano natin malalaman ang plano ng Diyos? Mga kayo ko Tita Ray, paano daw natin malalaman na may plano ng Diyos sa buhay natin? Isa lang, give me one. Kapag may mga pagsubok na darating. Pag may mga pagsubok na darating. Brother MC. Very Lord of God. Malalaman natin ang plano ng Diyos
sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Dahil lahat, ano yung sagot mo? Sa pagsunod. Na? Pagsunod na sa salita ng Diyos. Diba? Malalaman natin ang plano ng Diyos kapag nabasa natin at sinunod ang salita ng Diyos. Kasi hindi sapat na babasahin mo lang to. Kasi useless na binasa mo to, tapos hindi mo naman sinusunod yung salita ng Diyos. Diba? Malalaman natin ang plano ng Diyos sa buhay natin kapag binasa natin ang salita ng Diyos at sinunod natin ang salita ng Diyos. Dahil nandito na lahat ng pangako ni Lord nandito. Lahat ng mga tanong mo sa panalangin mo masasagot ng Bible. Lahat. As in lahat. Sabi pa dito, dahil yung Bible, hindi ko kasi siya nagawa ng PowerPoint dahil kagabi ko lang dito ginawa. Bible stands for B for basic. Ulit, B for basic, I, instruction, L, living, earth. Basic instruction before leaving earth. Ay po yung Bible. Na parang ito yung manual ng buhay natin bilang isang Kristiyano. Ito yung magiging guide natin sa pamumuhay natin bilang isang Kristiyano. Di ba? Eh sinabi dito, basic instruction before leaving earth. Na bago mo iwan ang mundong ito yung magiging guide mo. Kapag wala kang guide sa buhay mo bilang isang Kristiyano, maliligaw at maliligaw ka. Di ba? Parang sa amin yung mga biyahero lang yan. Kapag wala kaming Google Map, baka kung saan na kami mapunta. Na si Tito Ray, kung bumalik siya sa Marayag nang hindi kasama si Kuya, na guide niya, baka naligaw na hindi na kami nasundo. Di ba? Kaya kailangan bilang isang Kristiyano, para malaman natin yung plano ng Diyos. Dahil nag-uumpisa na yung journey natin eh. Di ba? Sabi ko, the journey begins. Dahil nag-uumpisa na yung journey natin, kailangan natin malaman yung plano ni Lord sa pamamagitan ng pagbabasa at pagsunod sa salita ng Diyos. Sabi dito, you need to read the Bible. Sabi dito sa Joshua 8. 1:9. Verse 8 pala. Sabi dito, huwag mong kakaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Anong sabi? Huwag kakaligtaan. Ibig sabihin, dapat, there's a time, sa araw-araw, nagbabasa ng salita ng Panginoon. Pagbulay-bulay mo yun, araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Diba? Kung gusto pala natin maging masagana, at maging matagumpay yung ating pamumuhay, we need to read the Bible. We need to read and obey kung ano man yung nakasaad sa Bible. Diba? Maliwanag na sinabi dito, pagbulay-bulayan mo yan araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Paano natin matutupad lahat ng nakasaad doon kung hindi tayo susunod kung ano man yung nakasulat sa Bible? Kaya, para malaman natin ang plano ng ating Panginoon, kailangan natin magbasa at sundin ang salita ng Diyos. Sabi nito, dahil alam na natin kung paano natin malalaman yung plano ni Lord sa buhay natin. Sa pagbabasa natin ng Bible, doon din natin malalaman na tayo'y soldiers of God. Na ikaw pala, hindi ka lang pala basta-basta membro, kundi ikaw ay sundalo ng Panginoon. Dahil bilang isang sundalo, meron silang karakteristik. Dapat nataglay-taglay natin. Kasi nalaman mo na yung plano sa ni Lord. At malalaman mo na ikaw pala ay sundalo ng Panginoon. Sa pagiging sundalo, meron silang tatlong pag-uugali na dapat tinataglay natin. Buksan natin sa 2 Timothy verse 2 hanggang 4. 2 Timothy 2, 3 to 4.
Sino yung mag-volunteer magbasa ng 2 Timothy 2, verse 3 to 4? Second Timothy 2, 3 to 4. May nakakita na po ba? Magpakasakit ka, tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi dapat makialam sa mga bagay na walang kaugnayan sa magiging kawal. Sa halip, dapat niyang sikapin magbigay loob sa kanyang pinuno. Diba? Sabi dito, makibahagi sa ibang salin. Makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Bilang isang sundalo ng Panginoon o kawal ni Kristo, dapat meron tayong disiplina. Disiplina sa sarili. Ang sinasabi niya, di ba? Makibahagi kayo sa hirap tulad ng isang kawal ng Diyos. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Ibig sabihin, sa pagiging Kristiyano natin, dapat hindi tayo nagkakaroon ng time para dun sa mga bagay na walang kinalaman about sa pagiging Kristiyano natin. Hindi natin nabibigyan ng higit na oras ang mga bagay na wala namang kinalaman para sa pagpapalago ng buhay natin bilang isang Kristiyano. Kaya kailangan meron tayong discipline. Ang pangalawa, devoted. Na sabi sa halip, sinisikap niya mabigyan ng kasiyahan ng kanyang pinuno. Sa mga sundalo, sila is naging devoted sa kanilang work, hindi lang sa kanilang work, kundi sa kanilang tungkulin na paglingkuran yung bayan. Kahit talaga yung pinaka-ugali nila or pinaka-main attitude na binibigay siya sa sundalo na kapag pumasok sa pagiging army, kailangan buo yung loob mong maglingkod sa taong bayan. Buong lingkod mo maging public servant. Di ba? Kaya kailangan devoted ka na ano man yung mangyari, kahit ibuhis mo yung buhay mo, is mapaglilingkuran mo yung taong bayan. Ngayon din sa atin bilang isang Kristiyano, no matter what happen, dapat buo yung loob natin paglingkuran ng Diyos. Diba? Kaya isa sa mga naging paborito kong tawag dito sa Bible is si Apostle Paul. Nung na-meet niya si Jesus. Kasi nung una, siya pa yung tagapanguna. Mastermind sa pangmusik sa mga Kristiyano. Pero nung pinatagpo ng Diyos ang buhay niya, siya yung naging mas powerful na ginamit ng Panginoon. Bakit nga sabi mas powerful? Kasi ang daming ginawa ni Apostle Paul na hindi naman nagawa ng ibang mga disipulo. Dami niya na pa yung churches. Dami niya na build up ng mga, even na nasa kulungan siya, patuloy siya nagbibigay ng mensahe sa mga iglesia sa pamamagitan ng sulat. Kaya kung mababasa niyo yung lahat ng Romans, Colossians, sa mga verse 1, ito po yung trivia lamang na napag-aralan lang din namin. Na kahit nasa kulungan, wala kay Pablo na tinatawag kahit sa kalooban ng Diyos upang maging apostol ni Kristo, ay lagi yung pambungad niya sa mga epistle ni Apostle Pablo. Sa mga sinulat niyang libro, ay lagi. Kasi hindi lahat ng pagkakataon si Pablo is kasama nila nagsasalita sa harap nila. Kasi may mga oras na si Pablo is nakakulong, tapos nagpapadala lang siya ng kanyang sulat para sa iglesia yun. Sa pamamagitan ni Timothy, na kanyang pinili bilang isang assistant. Ito kasi para bang anak niya na si Timothy. Isang kabataan na kung saan nag-aayag ng salita ng Diyos. Diba? Ito yung ginagamit ni Apostle Paul. Sabi dito sa kailangan tayong heart na maging devoted sa pagiging Kristiyano natin. Na isa sa mga favorite verse ko, na-quote ko sa sinabi ng Apostle Paul,
For to me, to live is Christ, to die is gain. Philippians 1:21. Na sabi niya, dito sa Tagalog, basahin ko, Filipos 1 verse 21. Sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Diba? Na hindi niya na iniisip kung ano yung kamatayan. Dahil sa kanya, worth it yun. Worth it na mamatay basta naglilingkod sa Panginoon. Bakit? Sayang ang pagpapagal natin linggo-linggo. Sayang ang pag-attend natin sa church. Sayang yung pagtugtog namin linggo-linggo. Kung at the end of the day, na pagdating ni Kristo, hindi pala kami mapupunta sa langit. Sayang kapatid yung pag-isip mo ng umaga. Sayang yung pagpunta mo rito. Di ba? Sayang yung bagong damit. Madaming masasayang. Kung pagdating pala ni Lord, hindi rin tayo makakasama sa langit. Kaya kailangan malaman natin na yung journey mo is nag-uumpisa na simula nung tinanggap mo si Kristo. Hindi doon natatapos. Alisin natin yung mindset na kapag tinanggap na natin si Jesus, ligtas na ako. Once saved, always saved. Mali yun. Dahil doon pa lang nag-i-start yung journey mo bilang isang Kristiyano. At dahil sa journey mo, lagi mo lang kasama ang Diyos. Tandaan mo yung kapatid, hindi ka na nag-iisa. Simula nang tanggapin mo siya, hindi ka na pinababayaan ni Lord. Kala mo lang siguro nag-iisa ka kasi parang lagi kang hirap na hirap. Hindi binigay ni Lord yung mga pagsubok sa atin kung hindi natin kaya lampasan. Walang pagsubok, sabi sa Santiago, na pinagkaloob ang Panginoon kung hindi mo ito kaya lampasan. Kaya mo siya lampasan, bakit? Kasi kasama mo si Lord. Minsan kasi, lagi natin nagiging last choice. Last option si Lord. Tatakbuhan na natin si Lord pag walang-wala ka na talagang malapitan. Una mo nilalapitan, yung kapitbahay mo, kaibigan mo. Hindi mo na naiisip si Lord. Naiisip mo lang si Lord pag no choice ka na. Mali yan, kapatid. At ang ikatlo dito is prepared. Bilang isang kawan o soldiers ni Lord, dapat lagi kang handa. Lagi kang ready. Kaya nga kahapon nagulat kami kasi wala si Pastor Chris. Siya dapat yung mag-preach dito. Hindi na siya nakatuloy, kaya si Tito Ray. Kasi Tito Ray dito, on Sunday school. Dahil wala si Pastor Chris, nangyari, siya na yung magwawali at naghahanap kami ng on sa Sunday school. Nagtanong nga kami kung sino mag sa Sunday school at walang boses si MC. Wala na din akong ibang rason para tumanggi. Di ba? Wala na rin ako ibang maturo dahil lahat sila mga wala ng boses. Ako kasi nung nakaraan, wala din ang boses. Ewan ko nagkaroon kahapon. Ito pala yung rason. Sabi ko kay MC, Boy, masakit yung ano mo, yung singaw mo. Hindi ako magpagsalita. In Jesus' name. Sabi niya sa akin. Tapos sabi ko na sa kanya, masakit na lang muna mo. May nagtuturuan kami. Diba? Sabi ni, naalala mo si yung preach ni attorney na nagiging palengke kadalasan yung, di pala kadalasan, madalas nagiging palengke yung Kristiyano. Na once na kapag tinuro na biglaan, ikaw yung mag-ampo, ikaw yung mag-pray. Sasabihin, ba't ako? Diba? Nagiging palengke kasi sabi, ba't ako daw? Ba't? Diba? Bakit kasi hindi tayo maging ready sa lahat ng pagkakataon? Kaya kailangan sabihin ito, bilang isang tao ng Diyos, kailangan lagi kang ready. At bilang isang kawan, dapat meron ka din mga baluti ng Panginoon. Ano ba? Ano ba yung mga baluti na dapat meron ng kawan? Basahin natin yung Ephesians 6 verse 10 to 18. Ephesians 6 verse
10 to 18. Okay na? Ephesians 6:10. Abang pinag-prepare. Sabi dito, verse 10, ay, tama ba? Verse 10, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot niyo ang kasuotang pangdigma na kaloob ng Diyos. Hindi susugod ang isang sundalo ng Diyos kung hindi siya prepared. Walang sundalong sumugod sa gera na walang dalang armas, na walang suot ng mga baluti. Diba? Pag may magralali na lang yung mga polis, diba? Naka-bulletproof pa, may mga shield pa, may baril. Kahit na wala namang kalaban-laban yung nasa harapan nila. Diba? How much more tayo? Kaya na ang kalaban natin is hindi pa natin nakikita. Kaya kailangan meron tayong mga baluti. Sabi dito, isuot niyo ang buong kasuotang pagdigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan niyo ang paghanan ng diablo. Well, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga pangyarihan, sa mga pamahalan ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, at sa mga buong espiritual ng kasamaan sa iyong papawid. Kaya, gamitin ang kasuotang pangdigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw. Pakipaglaban ng araw na sumalakay ng masama upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Diba? May mga baluti binigay ang Panginoon sa buhay na buwan sa atin para mapagtagumpayan natin or malabanan natin kung ano ba yung mga plano or gawa ng kaaway sa buhay mo. 40, kaya maging handa kayo. Be ready. Diba? Sabi ko kanina, kailangan ang isang tao ng Diyos ay prepared. Laging handa. Kaya dito, sabi maging handa kayo. Ibigis niyo sa bewang ang sinturon ng katotohanan. Belt of truth. Babasahin ko muna bago ko explain isa-isa. Belt of truth or sinturon ng katotohanan at isuot nyo sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Isuot nyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. 16. Lagi yung gawing palangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng liliyab na palaso ng diablo. 17. Isuot nyo ang helmet ng kaligtasan at gamit ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Una daw doon, sabi, is yung belt of truth. Bakit is yung sinabi dito is belt of truth? Dahil ang kaaway natin sinungaling. Sinungaling yung kaaway. Ang sinabi mo na sinabi sa'yo ni Lord, pinangako sa'yo ni Lord na pagpapalain ka niya. Sasabihin ng kaaway sa'yo, hindi. Diba? Una pa lang sinungaling niya yung kaaway. Diba? Diin lang niya si Eva. Na sinabi ng Diyos, huwag niyong kainin yung pwede nyo kainin lahat ng bunga ng pulong kahoy. Huwag lang yung nasa gitna. No. Ano sabi mo? Di, ayaw lang ipakain sa'yo ni Lord dyan. Kasi magiging papareho na siya. Diba? Ang diablo is sinungaling. Kaya dapat di tayo nagsisinungaling. Sabi mo sa kapatid mo, huwag kang sinungaling. Dahil hindi ka diablo. So, huwag kang magsinungaling.
Dahil ang sinungaling lang ay yung kaaway. Kaya kailangan natin ibigkis lagi ang sabi nito, ang sinturon ng katotohanan. Kailangan mong mamuhay lagi sa katotohanan. Hindi ka dapat mamuhay sa kasinungalingan. Dahil ang ama ng kasinungalingan walang iba kundi si Satanas. Pangalawa, breastplate of righteousness sa dibdib. Yung sinusuot ng mga sinaunang sundalo. Hindi ko na kasi nagawan siya ng slides kasi kagabi ko lang siya natapos. Kung bakit merong baluti, para daw protektahan yung ating puso. Hindi basta-basta pag pinana, hindi siya basta-basta tatamaan. Hindi siya masasaktan, hindi siya tatawlan. Bakit? Kasi tayo, bilang isang tao, napaka-emosyonal natin. Once na kapag ang diablo kumilos, inatake yung heart mo, yung emosyon mo inatake, magkakaroon ka na ng doubt. Doon na uumpisa, papasok yung doubt. Kasi puso Puso yung inatake. Lalo na kapag alam mo yun, naglilingkod ka, tapos may isang bagay na malapit sa puso mo na kinuha sa'yo. Doon mo na mag-i-start questioning si Lord. Lord, bakit? Linggo-linggo ako nagsisimba. Lord, bakit? Kakatapos ko lang sa gawain mo. Lord, bakit? Nag-effort ako pumunta sa Davao. Lord, bakit? After ng lahat ng ginawa ko, ito yung kapalit. Pati, expect mo na kapag meron kang ginawa sa Diyos, may gagawin yung kaaway sa buhay mo. Pero, kapag nalaman mo na yung plano ng Diyos sa buhay mo, ano man yung gawin sa'yo ng kaaway, higit pa daw yung gagawin sa'yo ng Diyos. Dahil si Job, namatayan ng anak. Nawalan lahat. Nagkaroon ng sakit, malubhang sakit. Di ba? Halos lahat na ng kabaitan sa buhay naranasan ni Job. Lahat na ng, alam mo yun, kung ako si Job, bakit hindi ko magawa yung pananampalatayang meron siya? Sabi ko ng asawa niyo, bakit po kasi hindi mo isumpa yung Diyos mo? Namatayan ka na ng mga, walang ka na ng yaman, namatayan ka na ng anak, bakit hanggang ngayon naniniwala ka pa rin sa Diyos? Sabi ni Job, hubad akong dumating sa mundong ito, hubad din akong babalik. Siya ang tunay na anuman yung mga tangan-tangan natin sa ngayon, hindi natin yan madadala pag namatay tayo. iPhone 17, na meron ka? Mapapakay na ba ang ngayon pagpatay ka na? Hindi. Di ba? Car, ano pa? Ano ba yung meron ka ngayon? Di ba? Hindi natin yan madadala. Ay yung katotohanan. Na anuman yung tangan-tangan natin sa ngayon, hindi natin madadala pag tayo wala na. Masakit isipin, pero darating at darating talaga yung pagkakataon na gano'n ang mangyayari sa buhay ng mga isa. Kaya, grabe yung pananampalataya ni Job. Sabi niya, hubad akong ipinanganak, hubad din akong babalik sa Diyos. After ng mga pang-suffering niya, the end of the day, dahil sa pagsunod niya sa Panginoon, pinagpala ulit siya ng Lord. Kaya expect mo na, kapatid, na kapag meron kang ginawa kay Lord, gagawin yung kaaway. Pag in-entertain mo yung ginawa ng kaaway, talo ka. Pag dinapana mo yung gawa ng kaaway dahil sa salita ni Lord, mananalo ka. Dahil ayun yung sinabi dito, di ba? Sa Ephesians. Tama ba? Sa Ephesians 6. Verse 13. Kaya gamitin niyo ang kasaon ng pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumala kayo masama upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayo nakatayo. Ibig sabihin, ikaw yung nag-wagi. Sabi sa akin, ikaw yung nanalo. Ikaw yung nanalo. Kasi ikaw yung natirang nakatayo. Na hindi natin maaalis sa buhay ng isang Kristiyano na meron talagang battle. May mga silent battle tayo sa buhay. Di man natin nasasabi,
sa kapatid natin. Di mo man na isi-share kay pastor, kay pastora. Pero alam ko na lahat tayo may mga silent battle. Sa ngayon, iniisip natin, paano na lang yung work ko pag uwi. Kasi, Tuesday pa uwi namin. May work pa kaya ako? Diba? Sabi ko sa isang kabataan noon, last year, why don't you try your faith? Testing mo lang. Dahil sa akin, isa living testimony. Kasi una, I doubted God sa pagpunta ko sa Bacolod, sa Davao. Last year, kasi maganda yung work. Sabi ko, before pa dumating yung Davao, mga by May, March, sabi ko, Lord, magre-resign na ako. Kasi susundin kita. Maglala na lang ako ng 1 month para hindi naman masama doon sa trabaho pinanggalingan ko. Then, nagpasa ako ng resignation kasi sabi ko, hindi po kasi ako pwede mag-leave ng 11 days. Hindi ako pwede mag-leave ng 11 days. Sabi ko sa kanya, sabi ko sa manager namin, pupunta po kasi ako ng Davao. Mayroon po kasi kaming conference na gaganapin doon. Sabi niya sa akin, sige, huwag ka na mag-resign. Mag-leave ka na lang. Ipipasa ko muna yung gawain mo sa katrabaho mo. Total, mahirap kasi magturo ng panibagong tao na naman napapalit sa'yo. Sabi ko, ang naging sagot ko na lang, iyak. Iyak kasi, sabi ko, Lord, salamat. Kasi sa kabila ng doubt ko, hindi mo ko pinahiya. Parang na-review ko at the same time na yung pananampalataya pala dapat talaga natin is intact sa Panginoon. Kung ano yung plano ni Lord is mangyayari. Na hindi, kung ano yung plano mo sa plano ni Lord is ibang-iba. Diba? Kala ko kasi mawawalan ako ng work after that. Kaya nag-resign ako. Sabi ko, Lord, this time, unahin kita. Diba? Ang naging sagot lang sa akin ng manager namin na hindi naman talaga dapat ganun yung mangyayari. Kasi hindi ko rin siya in-expect sa kanya na ganun yung sasabihin niya sa akin. Pero dahil nanampalataya ko yun, hindi ako nawala ng trabaho. Sinabi ko din isa isang kabataan, why don't you try God this time? Subukan mo lang. Kasi nagdadoubt din siya na baka pagbalik niya kasi sa tagal ng panahon na mawawala kami sa Cavite, yung leave niya ilang days lang, baka mawalan daw siya ng trabaho. Dahil sinubukan niya, hindi naman siya nawalan ng trabaho. Nagkaroon